is an Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta mga mandirigma ng mundo? Alright, tingnan natin kung may nagbagong energy or nagstay kayo sa last situation. Let's see kung anong mga light improvement. Sino mga nag-move forward? Sino ang work towards like personal growth? Let's see kung sino pang makaka-resonate sa masakit na reading na to. Alam nyo, kapag like hindi niya kayo, kasi this is for all the zodiacs na may mga issues, no, or sabihin natin problema sa buhay, but you know, para sa akin nakakatuwa if hindi na kayo nakaka-resonate at nagiging mas maganda na yung energy. That means nag-grow kayo, okay? At hindi nyo na masyadong kailangan ng guidance, diba? Ang saya. Aries, tingnan natin. This is an Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. Okay? Kasale pa rin ang ating mga crystals from the regular price of 2,500, 1,999 na lang. Okay? At ang ating personal reading ay 1,111 for 30 minutes reading. Let's see. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. Alright. Okay, mag-ingat. Okay, remind ko ulit kayo sa mga nagme-message sa inyo. Hindi po ako magdo-door to door. So, kung may nagme-message, hindi ako yon. Ang nag-iisa na ating legit account, isa lang yung fina-follow, which is the backup account kay Angeles 11. Okay, sinasabi ko na nga ba, yon ang naramdaman ko. Same old cycle para sa mga Aries. You're trying to recover, heal from a love situation that you feel na hindi na reciprocate ang iyong pagmamahal. Nagbigay ng sobra-sobra, nagbuhos ng buo, and you feel like parang, like, wala, nasayang yung mga ibinigay mong pagmamahal, pagtitiwala at chances sa person na to. Someone, I feel you're having like overthinking, sleepless nights. Sabihin natin nagkakaroon ng anxieties, overthinking. Pero sabi mo, matatag ang mga Aries. Okay? Mandirigma with the Strength card. Okay? Strength card, lumalaban. Aware ka naman sa toxicity na meron sa relationship na to, sa love connection na to. Nagdadala ng worries, pero sabi mo, malayo sa bituka. Okay. There's a masculine here na mayroong inaayos about his own finances. Marami din siyang pangarap, long-term plans, pamilya. Okay? Kumbaga is, nagre-rebuild siya. Okay? Kung nagkaroon ng lugi or delay sa financial abundance, binibuild to ng masculine brick by brick. Nagkaroon ng injustice, unfair situation sa love connection na to, and it feels like, sabi ng feminine, kahit hindi madali, ang connection na to is mag-stay siya, especially kung may involved na kasal, okay? Or kung may kasal na nagkaroon ng injustice, sabi ng feminine, hindi pa totally naka-cut off yung connection or yung energy niya sa person niya. But the feminine feels na parang hindi na siya ganon ka-interesado sa connection na to, nakatalikod na siya, okay? So most probably, this kind of energy ay nagpo-focus na rin sa personal growth niya. Maraming ina-expect, minamanifest ang mga Aries about financial stability, big blessings, but it feels like parang maalat ang Wheel of Fortune, okay? Hugas dagat ba to? Ba't napakaalat, okay? Marami din naging revelation in the past na, Lord, bakit ganun? Bakit hindi mag-turn ang Wheel of Favor sa mga Aries? Maraming naging, sabi natin, bad news, okay, tungkol sa financial stability or big blessing na to. Kung meron ka mga ine-expect na mga bagay na luwag-luwag para sa'yo, no, na parang nagkaroon ng mga delays. Because of that, sabi ng mga Aries, naging wise na sila right now. Kumbaga is, nagkakaroon na ng personal transformation. Hindi pa rin tapos yung mga conflicts sa family, sa relationship. This is like disharmony. Though the Aries feels like maraming, that you feel so defeated about this situation and mga connection sa buhay mo, but sabi mo, looking forward pa rin na makatanggap ka ng good news, okay? Very optimistic. You might be dealing with another Aries, Leo, Pisces, Capricorn. Okay, let's see kung ano meron para sa mga Aries.
Aries, sa mandirigma. Swords up. Alright. Sabi ng feminine sa connection na to, magfo-focus siya sa financial stability at anything na magdadala sa kanya ng stability. Okay? Rearranging of plans, ano ba yung mahalaga, ipinaglalaban ng mga feminine sa connection na to, ang kanyang glow up, achievement, personal goals. This is trophies and recognition. Okay? So, bumabangon ang feminine sa connection na to. It feels like sabi niya kailangan niyang maging stable and confident para, para sa kanya rin. Para hindi siya umaasa sa masculine. Recent past, you also might be dealing with a Gemini, okay? Recent past, sabi ni Aries, napakaraming disagreement sa connection na to, magkakaroon pa ba daw ng harmony, but nararamdaman mo ang strong soul connection with this person. And because of that disagreement, sabi ng mga Aries, you're trying to heal from hurtful situation na nangyari sa connection na to. Meron kang pinagdadasal na reconnection, reconciliation, at sana is maging mas maayos na ang love connection na to, yung connection na gustong-gusto mo. You're trying to connect with the divine. Nagpe-pray ka, Lord, at ano ba yung tamang tao para sa'yo? Do maraming disagreements, pero hindi ka ready na totally tapusin ang connection na to. At for the feminine, naghihintay siya ng offer. For the masculine, tinatansya niya, if ever na mag-reach out siya sa feminine, tama ba na magbigay pa ng offer? Okay. Right now, sabi ng feminine, magstay lang siya dun sa loving energy niya. Sabi ng masculine sa connection na to, confident siya na mahal siya ng feminine. The feminine is expecting and looking forward na sana dumating na yung buong offer sa kanya ng masculine, commitment, engagement, kasal, long-term plans. Nagmamanifest din yung feminine sa connection na to na sana is magkaroon na rin siya ng kanyang financial stability because hindi niya maramdaman yung na reliable yung masculine sa buhay niya. Okay? Sabi ng feminine, tama ba na mag-settle siya for like small offers from the masculine? Masculine. Sabi ng masculine, or sabi ng person ng mga Aries, hindi niya makita ang sarili niya na ito na yung wish fulfillment. Okay? So Aries, may questions ang person mo about yung partnership na binubuo nyo together, kung ito na ba talaga yung wish fulfillment niya, may mga doubt siya. Ito yung energy na baka there's someone better, okay? Masakit pakinggan, but may mga doubts yung person mo kung ito na ba talaga yung gusto niyang partnership. Nagdadalawang isip, naninimbang, though hindi naman totally nagde-detach from you yung person mo. Marami ding naging issues, problema sa pera tong person mo at nagja-juggle siya, making ends meet, pwedeng nagkakaroon din siya ng side hustle para mas, mas kumita ng pera. You might be dealing also with a Leo, okay? Your person is not sure about the connection. Ano ba talaga yung gusto niya? If for some of you, your person is parang nagkakaroon siya ng doubts na if there's someone better out there pa. For some of you na nagkaroon ng third party or may na-involve na third party, doon sasabihin natin ipinalit. Okay, pinalit sa'yo, nagkakaroon din siya ng doubts kung parang nagkamali ba siya ng desisyon sa pagpili sa new person na to. Okay? So, meron ka mga doubts. Matatapos pa ba yung conflict sa buhay mo? Do you really think sa buhay ng mandirigma, matatapos ba ang conflict? Parang gusto mo lang ng break, na parang gusto mong, Lord, gusto mo lang yung ganung feeling na relief, na parang medyo nakakalma ka ng konti. Okay? Sobrang natetest ang patience ng mga Aries sa mga connections sa paligid niya. Okay? So, find the balance. If you need time apart sa mga tao na to para lang medyo makahinga ka kasi it feels like parang ang toxic ng environment para sa mga Aries. Okay? Balabalanse. So,
until the end of June, yung first half ng year, there would be a choice. Choice not to move forward. Ano yung alinlangan? Choice not to offer love. Choice to be guarded for now. Meron ka rin mga plano sa buhay mo na dinidelay mo. Sabi mo, wag mo nang simulan. Bakit? Bakit? The divine is trying to tell you to move forward, focus on your goals, chase your dreams, mag-focus sa financial stability mo, mag-focus sa like personal development mo. Pero I feel nagkakaroon ng ningas kogon or the energy of procrastination na tsaka na. Ikaw yung nagiging blockage mo doon sa pag-expedite ng dreams mo. Meron kang mga alinlangan. Okay? Bakit? You're not moving. Sobra kang nasaktan sa isang pag-ibig. And I feel may mga traumas ka of trusting the person, which is at some point tama din naman. Ang pangit naman kung ulit-ulit lang tayong tiwa-tiwala ng buo. Okay? May isang pag-ibig, okay? Or isang connection sa buhay mo na sobra mong pinagkakatiwalaan na maaari ka na namang sabihin nating maonse. So careful in trusting and investing your love, pagtitiwala sa mga tao. Kasi meron na namang isang taong sobra mong pinagkakatiwalaan na until the mid-year, okay, ma-realize mo na naman na bakit ka na naman ba nagtiwala sa tao na to, and you feel again, okay, na nagkamali ka na naman ng pagmamahal. Let's see more of the energies. Aries. Guidance for the Aries. Ano meron? Ingat sa pagtitiwala. Aries. Any more message para sa mga Aries? Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Someone is stalking you. If nagpo-post ka na masaya ka, may isang tao, okay, na tinitignan at parang nai-evil eye ka na parang, saya nito. So, careful din kung sino yung pinagkakatiwalaan mo, kung kanino ka nagde-deliver ng good news, okay? Kung hindi naman sobrang napagkakatiwalaan, baka mausog ang mga plano, okay? And meron ka rin mga perception about love. Baka meron kang like hopeless romantic energy na parang, shit, eto na yung love of my life. And then after quite some time, after a few months, ma-realize mo na bulok din pala. Alam mo yon. So, kilalanin yung mga tao, wag masyadong nagtitiwala. Minsan, sa kagustuhan nating magkaroon ng love life, magkaroon ng someone sa buhay natin, meron tayong mga na-overlook, or meron mga blind spots, or may mga red flags na we're choosing not to see dahil sa kagustuhan lang magkaroon ng, someone. Ascending. Okay, the angels and the divine is also kumakatok sa'yo na mayroong mga ascension, mga personal growth na dapat matagal mo nang ginawa, forgiveness, wisdom, na kailangan na ngayon nagkakaroon na ng realization. Okay? Obstacles, expansion, new phase. Okay? May mga new doors na kailangan ng buksan. Preparing for union. Merong mga doors na kailangan ng isarado for you to prepare sa isang bagong pag-ibig na naka-adya para sa'yo. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it, okay? May mga bagay na kahit mahirap, kailangan ng persistence, and huwag basta-basta mag-give up, kasi most of the time, kailangan din natin ng hard work, okay? Dedication and commitment sa mga bagay na like pinagdadasal natin na long term for us. Hand of cards, take a chance, risk, options, okay? And not showing hands. Huwag kang masyadong open book sa mga tao, okay? Planuhin ang mga bagay-bagay. And huwag basta-basta mag-re-release ng good news.
Separation in reverse, sadness. Sometimes, yung longing mo to have someone at yung mga bagay na na-overlook mo sa new person and later on, ma-realize mo na same old toxic energy lang yung dala niya because you're trying to overlook yung mga red flags. Because sabihin natin, you long so much na magkaroon ng person na marami kang ino-overlook para lang magkaroon ka ng someone. Okay? Many options. Kumbaga, i-open mo muna yung sarili mo sa options. Tignan mo and observe these people. Ano ba talaga what you're ready for? At ano ba talaga yung gusto mo sa person? Okay? Kaibiganin mo, kilalanin mong mabuti. At may mga tao who would try to string you along, who would gaslight you and love bomb you into committing agad. And later on talaga ma-realize mo na parang, shocks, na-onse ka na naman. Na parang na-hurt ka kasi nagmadali ka na naman at meron kang mga na-overlook na red flags na ito na yung naging pattern mo in the past na hindi mo na dapat ulitin sa bagong chapter ng life mo. At yung bagong door wherein nandoon yung bagong tamang tao para sa'yo, hindi mo ma-open yung door na yon hanggang hindi mo na ipapasa ang lesson sa current chapter na to. Be discerning, protect your heart, and for now, kasi ang nakikita ko is you should prioritize your personal goals. You have to learn to love yourself, rebuild yourself, and the moment na ma-rebuild mo yung self-worth, self-love na yan, pag alam mo na yung balance na loving yourself and loving this person, okay, doon mo malalaman, and you should also know din, one baby step at a time, na this is not just knowing what you want and also deciphering what you don't want and what you would not tolerate. Okay? Pag nakuha mo yung tamang mix na yan, malalaman mo kung sino ba yung tamang tao para sa'yo. Kasi I feel in the past, nagsettle ka sa taong, ay gusto ko to kasi pogi. But nagsesettle ka for less kasi hindi naman ito yung gusto mong relationship because you don't know also what you don't want. Ayaw mo ng like walang commitment. Okay? So, know what you want and what you don't want and the combination of that, yun yung tamang tao para sa'yo. Okay? And for me, wala naman talagang maling tao. Okay? Yung naiisip mo na tamang tao for you, yan yung taong kailangan mo for the chapter of your life. Kapag nag-elevate ka na, kapag nag-glow up ka, at tumaas yung vibrational energy mo, then parang nag-graduate mo na tong level na to umangat ka So you would crave for someone on this level na parang eto nga yung sasabihin natin, minsan na-outgrow natin yung person na parang anong nangyari, bakit nandun siya. It's not that oo, nagbago ka but yun naman talaga yung purpose natin to always ascend, to always be the better version ng self natin. And most of the time, nagfa-fall apart yung relationship kapag may naiiwan sa personal growth. Okay? So, dapat din, we're okay in letting these people go and release these people na hindi naman ready na, sumabay doon sa karera ng buhay na pinupurso natin. Okay? Some people are temporary, some people would give you lessons, some people would be temporary also to give you blessings and to give you like connections and wisdom para mahanap mo yung path mo. Someone would help you na itawid tong chapter na to. Okay? Napakaraming tao sa atin na temporary lang. Okay? So, be okay with releasing people kahit gaano sila kahalaga sa atin if you feel na hindi na sila aligned doon sa future na binibuild natin para sa sarili natin. Alright? For your crystal, mental clarity, amethyst, okay? And connection with the divine, stronger connection with the divine. This is citrine for financial abundance. The Madagascar rose quartz para sa ating healing of the heart chakra. And that would be the Aries reading.